Magandang gabi sa bawat isa. Muli, nag-devotion tayo. At dito pa rin tayo sa chapter 23 ng Kawikaan. At ngayon ay mag-umpisa tayo dito sa verse 26 hanggang 35. At yun, umpisa na natin. Verse 26 to 27. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Ang masasamang babae at di tapat na asawa ay mapanganib na patibong tiyak na mamamatay ang mahulog doon. Verse 28, siya'y laging nakaabang tulad ng magnanakaw at sinumang maakit niya ay natututong magtaksil. Verse 29, sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang, sino ang may kaaway at kabalisahan, sino ang nasusugatan ng di nalalaman at sino ang may matang pinamumulahan. Sino pa kundi ang sugapa sa alak at ang nagpapakalulong sa masarap na inumin. Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katakam-takam, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklaw ng ahas na makamandag. Kung ano-ano ang iyong sasabihin, kadalasan ganito ang maglalasing. Verse 33, sabi dito, kung ano-ano ang iyong sasabihin at hindi ka makakapag-isip ng mabuti. Kaya yun, iwasan natin mag-inom. Tayong mga kabataan ay kung ikaw ay nagiinom at gusto mo mabago yung buhay mo, talikuran mo ang pag-iinom at ikaw ay dumako dito sa church. Sapagkat itong church ay ginagamit ng Panginoon upang upang makaabot ng mga tao na gustong magbago. Kaya merong church at pastor at pastora na ginagamit ng Panginoon upang yung mga tao na gustong magbago ng pananaw sa buhay, gustong maging maayos ang pamumuhay, sila yung ginagamit ng Panginoon, ang ating pastor at ang ating pastora. Yun, saan ba natin matatagpuan ang ating pastor? Ang isang pastor at ang isang pastora. Kundi sa church. Kaya kung gusto mong mabago ang iyong pananaw sa buhay, ay dumako ka dito sa church. Verse 34 na po tayo, 34 to 35. Ang makakatulad mo ay nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon. At sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Sorry, medyo bulo lang ako ng konti. Pero sabi dito sa verse 35, at sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Mabulagta man ako, ayos lang iyan, babangon ako, iinom muli. At yun, sabi ko nung mga nakaraang araw, dito sa verse 1 ng chapter 20, nakakasira ng dangal ang alak. Sabi dito sa verse 1 ng chapter 20, ang alak ay nakakababa ng dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. At yun, kung ikaw ay hindi nagiinom, huwag ka na lang mag-inom.
sapagkat nakakababa siya ng dangal bilang isang tao. At yun lang yung gusto kong sabihin. Pero ang aking pinakang natutunan dito sa verse 26 hanggang 35, itong verse 26. Sabi dito, "Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay." At yun, mapalad tayo kung meron tayong mga magulang na namumuhay ng patas, hindi sila yung masasabing gumagawa ng masama para lang kumita ng pera, para lang tayo ipakainin bilang mga anak nila. Pasalamat tayo sapagkat hindi ganun yung ating mga magulang. Kaya yung mga turo nila sa atin, sa ating mga anak, yung advice nila, yung payo nila, ano pa ba? Yung mga bagay na itinuturo nila sa atin, ay nawa ay ating sundin, at yung pamumuhay nilang tapat. Hindi sila tawag doon? Nanloloko ng tao para lang kumita ng pera, hindi sila nagnanakaw para lang magkapera. Ay nawa ay tularan natin yung pamumuhay na naayon sa maayos na paraan at sa patas na pamamaraan. At yun, hanggang dito na lamang. Sana ay may naunawaan kayo doon sa gusto kong sabihin at gusto kong iparating. See you tonight devotion. God bless po.